Hello po! Ito po muli si Nanet ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng pulveron. At ito po ang ating mga kakailanganin. Gagamit po tayo dito ng all-purpose flour, then powdered milk, cashew nut. Ang gagawin po natin dito sa ating cashew nut, gagamit tayo dito ng food processor. So, ang kailangan natin is grounded cashew nut. Then, granulated sugar. Then, butter. Itong butter natin, kailangan melted butter. Then, meron din po tayo ditong iba't ibang pang-wrap o pangbalot sa ating pulveron. Meron tayo ditong colored cellophane paper. Then, colored flour paper o papel di hapon. Pero, ang gagamitin ko po ditong cellophane ay yung yellow cellophane paper lang. Okay. Ito po ang ating mga kakailanganin sa paggawa po natin sa ating pulveron. Umpisahan na po natin. Then ngayon, ang unang gagawin natin, so dito sa isang medyo malalim o malaking wok o kawali, ito-toast natin itong ating flour. So ilalagay natin dito. Then, over low heat. Kailangan low heat lang po tayo dito. Hahaluin natin ito. So, ito toast natin. Kailangan maging pantay ang pagkaka-toast nitong ating all-purpose flour. Maaamoy nyo naman ito pagluto na. Pagka na-toast na siya, then mag-iiba yung color niya. Magiging brown ng konti. Okay, tutuloy lang po natin ito hanggang sa matapos natin, hanggang sa magpantay ang pagkaka-toast natin dito sa ating flour. Then ngayon, halos 30 minutes na hinahalo ko po ito sa low heat. So ayan, naaamoy na natin yung aroma ng flour na luto na siya o toasted na siya. So, ang gagawin natin dito, i-turn off na natin yung heat, then hayaan muna natin ganyan. Okay, turn off na natin yung heat. Then, pabayaan muna natin dito at hintayin natin mag-cool down before nating i-add yung iba pa nating mga ingredients. Then ngayon, ang next na gagawin natin, so itong ating flour na na-toasted na natin. So, sasalain natin. So, kailangan sifted itong ating toasted flour. So, ngayon, after na nag-cool down itong ating all-purpose flour, then na-sifted na rin natin. Ang gagawin natin ngayon na sasalain natin ito namang powdered milk. Okay, ang gamit natin dito is itong Bear Brand powdered milk. Then, okay na itong ating powdered milk. Then, ang isusunod natin, itong ating granulated sugar. Okay. Then, haluin lang natin. I-mix muna natin ito lahat. Then, narito yung ating crush na cashew nuts. Dinurog natin doon sa food processor. So, isasama natin ito. Then, haluin ulit natin. I-mix natin mabuti.
Then ngayon, okay na po ito after na naihalo natin yung ating crushed cashew nuts. Ang gagawin natin, so narito yung ating melted butter. Ihahalo natin ngayon dito. Then this time, gagamit ako ng binir na globe. Then kakamayin ko na to para nun mapaghalo natin mabuti. So kailangan lang po sa paghahalo natin ito, haluin natin mabuti. Kailangan ma-distribute na mabuti yung melted butter doon sa ating flour mixture. So, okay. Palagay ko okay na to. Ang gagawin natin, hayaan lang muna natin ito ng 30 minutes o 1 oras para kumapit na mabuti yung butter doon sa flour mixture at tumigas ng konti. Then, ngayon po, pagkaraan ng halos kulang-kulang 1 oras, narito na yung ating polvoron mixture. Ang gagawin natin, uumpisahan na po natin itong i-wrap or balutin. Isi-shape natin siya dito. Meron tayo ditong polvoron molder. Then, isi-shape natin ng oblong itong ating polvoron. Okay, umpisa na po natin. Lalagyan natin ng mixture itong ating molder. Idiin natin mabuti. Kailangan ma-compress natin ito mabuti o masiksik. Kailangan lang masiksik mabuti ito. Then ngayon, so narito yung ating polvoron. Ang gagawin natin dito, isi-shape muna natin ito lahat ng ganitong oblong before nating i-wrap. At ang pag-wrap naman natin ito, meron tayong dalawang klaseng pang-wrap dito. So ito yung papel de hapon o Japanese paper o flower paper. Then meron tayo ditong cellophane paper. Ganito lang ang gagawin nating pag-wrap. Simple lang. Pero kung ang gagamitin natin, itong papel de hapon o Japanese paper, kaya lang, pag ito gagamitin natin, lagyan natin ng cellophane sa center, para nun hindi dumirekta doon sa papel de hapon yung polvoron. Kasi yung butter, para hindi humawa doon sa pang-wrap natin. Ganito. So, okay. Ang gagawin natin dito, i-shape muna natin lahat itong ating polvoron before nating ibalot lahat o ma-wrap lahat. Okay, tatapusin lang po natin ito lahat. Then ngayon, pagkaraan po nating i-shape lahat ito sa oblong shape. So, ito lang kasi yung ating molder, oblong shape. So, ito po ang kinalabasan ng ating mga polvoron. Ang gagawin natin, ibabalot na po natin lahat ito o i-wrap. Then after that, pwede na po natin itong i-serve, kainin, o kaya ipangregalo sa ating mga kamag-anak or kaibigan. Okay, tapusin po lamang nating balutin lahat ito. Then ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating polvoron. After na ma-wrap nating lahat o maibalot,
Ayan, okay na po ito. So, pwede na po natin itong ilagay sa gift box para maipangregalo natin sa ating mga kaibigan or kamag-anak. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!